ba? Ang ganda. Si dating Press Secretary Edwin Lasierda, talagang Vilmanian pala siya. At talaga namang sinabi niyang do not mess with a Vilmanian dahil nga ito sa kaugnay pa rin ito ng isang namesake ng ating hinahangaan at pinakamagaling na aktor, isa sa mga pinakamagaling na aktor nung mga nakaraang panahon na Jay Ilaga ng pangalan, pero nakakahiya nga itong kumuha ng pangalan niya, nakipangalan na isang kandidato sa mataas na kahoy sa Batangas na ang alam natin nga as we vlog this is parang kinulang attention niya ng COMELEC kasi nga dahil sa paggamit niya ng mga salita na alam mo yon na hindi akma or pagtawag ng laos sa isang sikat na actually nung unang lumabas yan ayaw namin patulan kasi nga sabi namin politika yan ganyan pero although sinulat ko pa rin yan sa mga panulat ko kasi ako sobrang bias syempre pag pinagtanggol ko si Ate V, but dahil nagsasalita na mga ibang Vilmanians, sa mga ibang alam mo yon, nakaalam ng pangyayari, lalo pa kinote pa niya doon si Andrea Brillantes at saka si Catherine Bernardo as if naman kilala niya, nakakahiya ka Mr. Ilagan. Ayokong magbangiti kasi crush ko pa naman si Jay Ilagan nung araw, talagang hinahangaan ko yung artista na yan, pero itong kapangalan na gumagamit ngayon, nakakaloka siya, tapos pag tinignan mo itsura niya, hindi kami mapanglait masyado, no? Ayaw namin manlait ng kapwa, lalo namang wala ka ng malalait doon sa pang-iitsura ng tao na yon. But as Ate V wonderfully explained or answered that intriga doon sa napanood namin vlog with Mama Ogie Diaz kasama si aming ampo na si Luis Manzano. Hindi na niya problema naman talaga yan. Kasi obviously wala namang kaalam-alam itong Mr. Ilaga na to sa mga pinagsasasabi niya. Kasi nga, ang nagpipilit siyang maging in sa showbiz na hindi niya alam ang body of work ng isang Vilma Santos. Hindi niya alam kung gaano kagrabe, kahigante ang nai-contribute ng isang Vilma Santos. Kung hindi niya alam, kung wala sa kalingkingan, wala siyang kaalaman at all. So dapat nga hindi na pinapatulan, pero since sige na nga may kagaya ni dating Press Secretary Edwin Lasierda na nagsasabi, ipaliwanag na rin natin dito kay Mr. Ilaga na nakakuha ng libreng publicity kumbaga na napag-usapan siya at napansin siya at nagpapansin naman talaga siya. Pero nakakaloka, akala niya siguro makukuha rin niya yung mga supporters at mga tagahanga ni na Andrea Brillantes at saka ni Catherine Bernardo by merely mentioning their names. Nakakamali ka po, sir. Oo. Ayoko na nga sabihin ko ano basta. Hindi ayaw namin makipagkilala sa iyo kasi obviously nanggagamit ka lang, isa kang traditional politician, isa kang trapo na walang pinagkaiba dito sa mga ibang kumakandidato na kung ano-anong ginagawa na mga pananalita, mga kasalaulaan at mga pambabaso sa mga kababaihan, kagaya nung abogado pa namang naturingan doon sa isang part sa Pasig yata yun na ewan ko ba. Tapos meron pang somewhere in Mindanao, Visayas na may mga ganun. Kaya at the end of the day po, tayo mga botante talaga dapat maging mapanuri tayo sa ganyan. Kasi the fact na nagagawa nila yan sa publiko, sa harap ng publiko, how much more pag nabigyan ng power sa mga yan, ng mga abusado at mga walang respeto at walang paggalang sa mga tao. Politics, naintindihan natin yan, talagang titirahan, magsisiraan at etc. Pero kumbaga, yung siraan na yan, alam mong dapat siraan doon sa mga accomplishments, doon sa mga plataforma, doon sa mga programa. Kung talagang yung politiko ay walang nagawa, doon yung sitahin. Kung talagang umabuso, doon yung sitahin. Hanapan nyo ng ebidensya. O di ba, questionin niyo yung klase ng platform niya, reviewin niyo yung mga ipinangakong mga advokasya o programa na hindi na sa katuparan, hindi na isilbi sa tao. Ganon ang pagsira, ganon ang pag-call ng attention. Hindi yung kung sino-sino gagamit ng mga salitang hindi mo naman naiintindihan kung anong ibig sabihin. Not with Vilma Santos, lalo pat sasabihin mo laos. Hello, nanonood ka ba ng sine?
Nanonood ka man lang ba ng TV o nagbabasa ka man lang ba ng mga entertainment pages or mana-search mo lang ba ang pangalang Vilma Santos kung gaano yan tinitingala, nire-respeto at gaano kasikat hanggang sa mga panahon na ito, 2025. So, hindi ko nga maintindihan. Nang nire-review ko, hinahanap ko, ginugoogle ko kung ano mga accomplishments mo. Wala akong makita, Mr. Ilaga. Nakakahiya ka. Anyway, wag na nating ipag-ano yan dahil sabi ko nga sa inyo for the longest time, since day one na lagi ako nandito, ang dami nga nang baba sa akin kasi wala na nga daw ko ibang kilalang artistang mahusay kundi si Ate V, si Vilma Santos, puro ako Vilma Santos. Anong magagawa ko? Talaga namang si Ate V, kilala ko mula ulo hanggang paa. Alam ko ang kanyang damdamin, alam ko ang kanyang laman ng puso, alam ko kung paano siyang magalit, kung kailan siya nagagalit, kung kailan siya nagtatampo, kung kailan siya may sakit, kung kailan siya, alam mo yun? Diba? Ganun ako bilang Vilmanian. So anyway, eto nga, simplihan natin kasi patuloy na lumalakas ang kampanya nila, di ba? Sa governor, number 4, Vilma Santos, Directo, and yung programa pa rin niyang Hearts o yung advocacy niyang nakapaloob doon sa kanyang programang Hearts na ang ibig sabihin po niyan, Hearts, H stands for health, E for education and environment, A for agriculture, R for roads and infrastructure, and T for tourism and technology, and S for security and social services. O, di ba ganda? Doon pa rin, lahat ng mga programa niya. At tuwan-tuwa ako kasi may nakita ako isang interview sa kanya or isang podcast na pinag-usapan yung naging MOA nung mga hospitals, both public and private yan sa buong Kabatanggasan, na nagkasundo sila na alam mo yan, ipatupad yung tinatawag nilang my FIP, na ang ibig sabihin ng my FIP ay eto na yon, hanapin ko kasi mabongga eh. Pag si Ate V kasi nagdi-deliver, ibang klase. Ito yon. Ang MyFIP ay acronym for Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Oo. Actually, para ito sa across the the whole country. Dahil may budget ito. At sinasabi nga ni Ate V na if given again another chance na manilbihan siya bilang ina ng Batangas, isa ito sa mga priority na mga programa niya na talagang tututukan niya, lalo pat may mga binanggit siya na kung dating may mga district hospitals sa buong Batangas, 12 yata, tapos bilang dahil sa pandemic, naging na lang, nabawasan, na gusto niyang buuin uli, tapos may mga district hospitals na talaga namang nagkakanlong na, meron ng mga gamot, mga basic na mga gamot, pero this time, mas pinalawak nila ito dahil dito sa Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients or MyPIF, na yung mga indigents talaga, na talagang wala nang pangbayad, wala nang pambili ng gamot, ipaprioritize nila yon. Kasi kahit nga daw teacher, lalo may inihalimbawa siya doon na isang teacher na naubos na yung savings niya, yung personal na ipon at pera na humingi sa kanila, mga ganong klase na mga indigent ang hinilimbawa ni Ate V, dahil meron din talaga naman na the poorest of the poor, ika nga, na walang kakayahan talaga at pera, na syempre nandoon at may screening din talaga. Pero yung pagtulong na to, kahit para din dun sa mga tao na talagang walang-wala na, kaya nga sana hindi daw ito mapagsamantalahan or masamantala ng mga ibang, alam mo yon, kunwari na may pambayad pa naman sa ospital. So kunwari isang buntis na manganganak na kaya pa namang magbayad, meron pa namang maduduko sa kanilang bulsa, hindi naman daw mamasamain siguro na hindi sila mapapasama dito sa ganitong klaseng assistance or medical assistance na binibigay na gusto niyang isulong. Plus, yun na nga, dahil nagkaroon ng memorandum of agreement itong mga private and public hospital sa buong Batangas, gusto nilang gawin parang pilot pilot province or pilot study na para maging applicable din sa buong bansa, na pag nagawa ng matino,
ng walang korupsyon at whatsoever, bakit hindi natin nakikita yung success? Ang ganda ng pagkakapaliwanag na TV na ang husay talaga niya, alam na alam niya sa isip niya, sa puso niya. Napaka-smart, napaka-talino. Yan ang lamang, Mr. Ilagan, makinig ka, nang nag-aaral, nag-iisip, at yung ginagawa niya, alam niya ang ginagawa niya. Hindi yung daldal lang ng daldal na wala namang nalalaman. O, di ba? At isang Vilma Santos, pag nagpaliwanag siya, pinag-aaralan niya, alam niya. At saka talagang, hindi siya nagbubuhat ng bangko na, alam mo yun, pag kaya niyang gawin, na ipagmamalaki niyang ganito. Kasi sinasabi nga niya, hindi lahat ay posible o pwedeng mabiyaya. Pero may hahanap siya ng ibang paraan para, alam mo yon, para makakuha at mabigyan pa rin ng ayuda yung mga dapat bigyan ng ayuda. Though, ipaprioritize nga yung mga sinasabi nilang indigent talaga. Ang ganda, ang husay. Kaya ako natutuwa rin kasi yung Hearts program niya na binanggit nga natin kanina yung sa acronym no, na iba-iba, may environment, education, health, infrastructure, roads recovery, tourism, social services, etc. na nagko-conform din dito sa programa naman ng tumatakbo niyang anak na si Luis Manzano na may acronym din Lucky. O, di ba? Nakakatuwa din itong mag-ina na to. Nang ibig sabihin naman ng Lucky, baka kung maligaw lang kasi L for livelihood, U for the university scholarships, o di ba? Yung mga mag-aaral, education na rin ang ano noon. And then nasa na ba? Ang C for cash assistance. O di ba? Kasi nga alam naman natin sa mga entrepreneurs, yung mga negosyanteng gusto mamuhunan ganyan, merong ibibigay na cash assistance ang Office of the Vice Governor if ever maielect itong number 3 sa balota na si Lucky Manzano, Luis Manzano. And then yung cash assistance na yan, bukod dun sa mga entrepreneurs na yan, para yan sa mga PWD, senior citizens, mga barangay functionaries, etc. At yung K, para sa kabataan, of course, youth at kalusugan, health, ando dun pa rin. And yung Y, bakit Y? Sabi kasi ni Luis, you come first. Sa bawat Batanggenyo. You come first. Uunahin. Ang ganda nung ako. Actually, napaglalaruan lang yung mga letra. Pero yung essence, yung esensya, nung mga advokasya at mga programa na gusto ring isulong. Kaya ako natuwa kasi yung Hearts, Lucky, nag-conform naka-align, kumbaga. So, pinag-aaralan. And as of now, base sa mga naririnig namin, nababalitaan at nakikita, napakaganda ng tandem ng mag-ina at ang lakas nila, hindi dahil Vilmanian tayo or hindi dahil gusto natin silang i-promote or tulungan sa kanila mga pagpapasaya, dahil ako marami rin ako mga kamag-anak sa Batangas, diyan sa Dipa, sa Batangas City, sa Santo Tomas, diba? Saan pa ba yung lugar natin doon? Doon sa doon sa pinupuntahan natin, doon sa may dagat, Kalaka, di ba? Alam mo yan, mga friends at mga kamag-anak ko po diyan, mga Rivera, Velez, mga Abina, mga sino pa ba, Rodriguez, mga Ronquillo, mga ganon. So anyway, mga kamag-anak ko po yan, mga magkakadikit kami ng ano niyan. So natutuwa lang ako kasi na ang ganda, kahit Batangas, isa yan sa mga probinsyan talaga namang dinarayo, at saka ang ganda ng turismo, ang ganda ng support. Pag may Vilma Santos ka dyan, kilalang kilala na ano yan. Si Ate V, nung nagsusimula yan as mayor ng Lipa, nandun na kami. Talagang kami mga Vilmania, sugo, nangangampanya para lang at hindi naman niya kami binigo kasi sa mga full terms niya bilang mayor, bilang governor, at bilang as Congress lang siya, hindi nag-full term kasi di ba nagka-pandemic, kaya hindi na siya nag-re-elect. So, marami siyang napatunayan, marami siyang nagawa, at marami siyang naisulong, natulungan, di ba? So, maganda lang, masaya lang. Kaya one of these days, bago mag-May botohan, May 11 or something, May 11 nga ba? 12, May 12. Susuot kami diyan sa Batangas. Huntingin natin yung mga nagsasabi, lalo na yung mga hanggang ngayon na inaakusahan pa rin sina Ate V ng political dynasty na ilang beses nang pinaliwanag ganyan, na kaya nga nahilan. Makinig ka again, Mr. Ilagan, na gano'n dahil sa kasikatan ng isang Vilma Santos, parang yung pamilya lang niya ang may dynasty. Sa dinami-dami, magmili ka na mula Luzon, Visayas, Mindanao, sino-sino dyan ang mga
mga nakaupo mula sa pinakamatataas, senador, hanggang sa opisina ng presidente, pababa, magkakapatid, mga anak, mga ninong, ninang, kuya, ate, how do you brush your teeth? Hindi ba? Nasa sentro lang ang issue na yan sa isang Vilma Santos and Recto family kasi nga sikat na sikat si Ate V. Sa kanya binupukol ng pinupukol. Pero ayoko na mag-name names kasi alam ninyo ang sinasabi ko. Ayoko na mag-name names pero maghahalimbawa ako. Andiyan dyan ang mga Villar, andiyan dyan ang mga Binay, andiyan dyan ang mga Revilla, andiyan dyan ang mga Estrada, andiyan dyan ang mga marami pang iba, mga ano dyan. O baka nga kayo din eh. O di ba? Pinupukol lang ninyo ng pinupukol. Yun ibig yun po yun doon pa lang wala ka ng karapatang tawaging laos ang isang Vilma Santos. Kasi doon pa lang sa issue ng pinupukol ninyo sa kanya, buong Pilipinas, pati nga yung mga taga-abroad nangingialam, oo nga naman kasi lahat na lang sila kumandidato, chuchu, lahat na lang sila ganyan-ganyan. Pero yung ibang mga pamilya, hindi ninyo ganunin? Maging parehas naman kayo. At ang maganda dito, pinapatunayan ni na Ate V yung gawa. O tama yung sinasabi nila, talino at puso, serbisyo, paglilingkod. Doon nakatapat. Kaya nga itong si Ryan Christian, sa distrito niya doon tumatakbo bilang kongresista, 6th district, no? Number 3 sa balota, Ryan Christian. Diba? 4 sa balota si Ate V bilang governor, 3 si Luis Manzano bilang vice governor, at si Ryan Christian Recto 3 bilang congressman. Di ba saan ka pa? Dynasty na agad yan. Tapos porque lang ang kanilang padre de pamilya ay secretary ng finance. Di ba ay dati ng senador yun na inappoint bilang secretary of finance dahil magaling. Ayoko nang mag-i-emote ako. Kasi masyadong trivial eh. Kung mga mababaw lang naman yung mga ganyan. Kaya lang minsan, yung kababawan, minsan kailangan patulan natin. Lalo pat may mga tao talagang kulang sa research or hindi man lang. Kami, kahit papaano, hindi namin tinataya ang mga pangalan. Lalo ako, hindi ko naman tinataya dito ang aking integridad, ang aking pangalan, ang aking kaunting natutunan sa lipunan at sa buhay kung hindi ko naman pinaniniwalaan at hindi ko tinitingnan ang kabutihan ng isang tao, ang katalinuhan, ang paglilingkod sa kanyang puso, ang katapatan, at yung talagang open book. Ate V, si Ate V pa, Vilma Santos pa, open book yan sa ang buhay niya, nakabukas na libro yan. O basahin mo, kalkalin mo, ando doon mga intriga, iskandalo, etc. Na lahat yan ay nalampasan niya, naayos niya, na lahat yan ay napulido niya, lahat yan ay nailagay niya o nailagay niya sa isang kumbaga sa hagdanan na nasalansan, 'di ba? Pinagdaanan niya lahat yan. Kaya bakit niya sisirain yan? Since 9 years old yan. O alam na niyang kumita ng pera, marunong na siyang provide for her family, marunong na siyang sumuporta sa mga tao, tumulong nang walang iniintay na kapalit. Isa akong buhay na saksi. Di ba tama ba yung mga ganung dialogue? Isa akong buhay na saksi. Dahil ako'y hindi na ako magmamalaki. Isa rin po ako sa mga kaibigan niya dito sa showbiz na talagang lagi niyang binibigyan ng pagkakataon, tinutulungan, inaayudahan kung kinakailangan dahil humihingi at hinihinga natin siya ng tulong. Ganun lang kasimple. Pero more than that, higit sa lahat, ang tinitingnan natin nga, sabi nga natin, yung laman ng puso niya, yung takbo ng pag-iisip niya, yung kabutihan sa kanyang pag-uugali, sa kanyang values, at higit sa lahat, yung track record na ganito, hindi siya corrupt, hindi siya nagnanakaw, hindi siya nagsasamantala at hindi niya niloloko ang mga tao, lalo na yung mga constituents niya dyan sa Batangas. Di ba para ako nagtitempleta, no? Para ako nagsasalita. Hindi po. Yun lang. Mabuti na lamang at natuwa rin ako dito sa aking ampo na si Luis Manzano at saka sa asawa niya si Jessie Mendiola kasi nung nakita namin sila dun sa ABS-CBN Ball, despite their being busy sa kanilang kampanya kasama ang mami niya, si Ryan Christian at lahat ng mga kapartido nila dyan sa Batangas, nagawa pa rin yung, alam mo yun, kat very little time,
nagawa niyang, alam mo yun, kasi hindi mo naman talaga matatalikuran kasi si Luis din naman ay since bata yan, nasa showbiz na yan, at isa yan sa pinakamagagaling nating host, o di ba, game showman yan, or kung anumang klaseng palabas yan na nag-host yan, kahit yun ang talagang turf, talaga ang dami rin niyang napaligaya, napasaya. So siguro nung at lalo na si Jessie na doon nga sila nagkakilala, naging mag-asawa. O di ba? So nakakatuwa, nakakaaliw na nabibigyan pa rin nila ng oras yung gano'n na kahit ilang oras lang nagpahinga sila, yung suot nilang mga sa mga ngampanya, biglang magsusut sila, biglang mga nakagown, etc., para lang makisaya. Ganon, yun ang isang bahagi ng buhay na hindi natin dapat kinalilimutan yan. At again, sasabihin ko, babalik ako kay Ate V, at 70 plus years old, tingnan mo, ang lakas-lakas pa rin. Ang dami-dami, lalo na yung mga senior citizens na nakikita ko mga nagsusumba-zumba, sayaw-sayaw pa dyan. Ang ganda-ganda. Gusto ko nga makisali eh. Ako yung magiging instructor nila. So, ang saya lang, yun lang. O, ayan, Mr. Ilagan ha. Tandaan mo yung mga binahagi namin dito sa inyo. Alam mo, one time magkausap din tayo para ma-explain ko sa'yo ano ang sikat, ano ang laos. And take note, sa industriyang ito, walang nalalaos. Lumilipas lang, kumukupas lang. With all due respect dun sa mga hindi na masyadong pinag-uusapan yan at hindi na active, lumipas lang sila dumaan. Pero ang isang Vilma Santos, kaya nga siya star for all seasons, nananatiling nandyan, maningning ang bituin. Di ba? Pero higit sa lahat, dahil eto nga siya, humihingi siya ng suporta, humihingi uli siya ng pagtitiwala mula sa mga taga Batangas, na bigyan uli siya ng pagkakataon para mamuhunan, manungkulan bilang gobernador. Di ba kung pakikinggan at mararamdaman ito ng mga kababayan niya, then be good, yun talaga. Kung hindi naman ipagpapahintulot ng puong may kapal dahil sinasabi nga ng iba ng ganyan-ganyan, hindi naman mangyayari. But then again, kami dito, nagdarasal din at alam namin, diba? Bongga yan. Charot! Yun na! Maraming salamat sa inyong lahat. Ate V, number 4, Luis, 3, and Ryan Christian, 3. Gumano talaga ako, 4, 3, 3 sa Batangas, Governor, Vice Governor, and Congressman. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, dito lamang sa Unbearable Channel. Diba? Hi mga Vilmates, mga kapwa ko Vilmanians all over the world.